All right, hello. Good morning, everyone. Dalayawon gid ang Ginoo sa ato nga kabuhi, and thank you for this great privilege nga makatindog ako sa inyo atubangan and makahatag mismo sang pulong sang Ginoo. And ako actually medyo nalipat din naman ako nga Mother's Day gali subong. Ano, sa sobra siguro naman kadamo sang napinsar ko, madamo-damo nga mga camps ang nag-agi, damo-damo ministries ang mga ginpanghimo this summer, and this week may ara pagid nga pagatubangon nga another ministry, no? So sa sobra kadamo sang ginapanguna-una, damo-damo man mga event ang gakalimtan mga kisa. Siguro sign of aging na gid man, no? So ako man nagapasalamat gid for this great privilege nga ginhatag nyo sa akon nga makatindog mismo sa inyo atubangan. And sa tanan nga mismo nga mga nanay nga ari diri subong, happy Mother's Day sa tagsa-tagsa. No, dalayawon gid ang kaayo wag katutom sang Ginoo sa aton tagsa-tagsa nga kabuhi. So, sige, hindi na kita siguro magdugay. Magasugod kita sa aton pagpanimbahon. If you have your Bibles with you, please open your Bible in the book of 2 Kings, chapter 5, and let's begin to read in verse number 20 up to verse number 27. All right? 2 Kings, chapter 5, verse 20 to up to verse number 27. Ang humble sa Bible diri in verse number 20, in 2 Kings chapter 5, verse number 20, the Bible says here, "But Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said, Behold, my master has spared Naaman, the Syrian, in not receiving at his hands that which he brought, but as the Lord liveth, I will run after him and take somewhat of him." So Gehazi followed after Naaman, and when Naaman saw him running after him, he lighted down from the chariot to meet him and said, "Is all well?" And he said, "All is well. My master hath sent me, saying, Behold, even now there become to me from Mount Ephraim 2 young men of the sons of the prophets. Give them, I pray thee, a talent of silver and 2 changes of garments." And Naaman said, "Be content. Take 2 talents." And he urged him, and bound 2 talents of silver in 2 bags with 2 changes of garments, and laid them upon 2 of his servants, and they bare them before him. And when he came to the tower, he took them from their hand, and bestowed them in the house, and he let the men go, and they departed. Verse 25, "But he went in and stood before his master, and Elisha said unto him, Whence comest thou, Gehazi? And he said, Thy servant went no whither. And he said unto him, Went not mine heart with thee, when the man turned again from his chariot to meet thee? Is it a time to receive money, and to receive garments, and oliveyards, and vineyards, and sheep, and oxen, and men servants, and maid servants? The leprosy therefore of Naaman shall cleave unto thee, and unto thy seed forever. And he went out from his presence a leper as white as no." Pakamayon gid sang Dios ang atong ginbasa, mag-pray kita. Let us open up in prayer. Let us pray. Tatay namon sa langit, Lord, salamat gid tay subong aga sa ginatag mo na mga adlaw kag opportunity nga kami Ginoo maka-worship sa imo in spirit and in truth. Salamat Ginoo sa tagsa-tagsa nga ari diri subong nga naghatag Ginoo sang ila tagipusoon nga ikaw Ginoo masimba nila sa subong nga adlaw. Lord, dalayawon ka gid sa among kabuhi. Salamat gid sa mga abot kag mga privilege nga makasimba kag makaserve kami sa imo paagi sa imong mga buluhaton. Kag kabay Ginoo ang among nga ginbasa man sa subong nga aga, magatatak sa amon tagipusoon kag panghuna-una ang mensahe nga pagatun-an namon subong Ginoo. Buligi kami, hatagi kami Ginoo sang pag-intindi, kaalam nga langit nun kag pag-intindi Ginoo paagi sa imong banal na espiritu, so that Ginoo mai-apply ni namon sa among kabuhi. Patawad man Ginoo sa among mga kasalanan nga nahimo sa imong tubangan, sa pulong, sa buhat kag sa panghuna-una, and even Ginoo sa among mga shortcomings Ginoo, patawad gid kag salamat gid sa imong bugay nga bisan sa tunga Ginoo sa among mga kaluyahon, sa tunga Ginoo sa among mga sala, sa tunga Ginoo sa among mga shortcomings sa imo at tubangan Ginoo, madamo og gyapon kag imo bugay nagapadayon gid sa among kabuhi. Ginoo, I pray nga kabay Ginoo ikaw magpugong Ginoo sang gahom sang yawa sa subong nga adlaw, agud Ginoo hindi kami ma-distract ug mayatag namong Ginoo ang full attention namon sa pagpamati sa imo pulong. Ginoo, itago ako Ginoo sa likod sang imo nga cross, agud Ginoo ikaw makita nila subong Ginoo. Dalayawon ka gid sa among kabuhi kag ginitanan ginatugyan namon sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Now, if you're going to study the book of 2 Kings chapter 5, ang whole passage na diri mismo, it speaks about the story when Naaman
nagpalapit mismo, isa ka captain of the host sa lugar sa Syria, nagpalapit mismo sa isa ka prophet nga ang pangalan si Elisha. Now, we know the story of Elisha. Elisha is the servant mismo ni Elijah. After mismo si Elijah ginkuha sang Ginoo from the paagi sa fire sa chariot of fire, siya mismo ang naging next prophet, no? Si Naaman mismo nagpalapit mismo kay Elisha para mismo magpangita lang gid sang bulig. Because may ara si Naaman sang sakit nga ginatawag nga leprosy. I don't know kung anong tawag ina sa Ilonggo. I think kay sa pagkakaalam ko sa Tagalog ketong ina. I think sa Ilonggo is sanla. Oh, amuna as far as I studied it, leprosy. Nagpalapit siya mismo kay Elisha to ask for help. And after yan mismo nagpalapit mismo kay Elisha, ang hambal sa kay Elisha, you have to dip yourself 7 times in the river of Jordan. No? Pero kay tungod mismo, ara mismo ang pride, ara mismo ang dignidad mismo. At first, sa kay Naaman refused to dip himself. Pero tungod mismo may ara siya mga servants nga nagapilit sa iya, why don't you just try it? No? Tistingi, kay basit mismo madulang imo sakit. And then si Naaman namati sa iya nga servant. After mismo namati siya sa servant niya, gindip niya ang iya kaugalingon 7 times mismo sa river. Ang hambal sang Bible, ang iya mismo nga lawas, daw kaangay na sang baby ang iya nga panit. And after iya mismo, nag-ayo sa iya nga sakit, nagpalapit siya kay Elisha, kay may ara, dala nga bayad. Dala mismo nga mga reward, dala mismo nga mga bahandi, para mismo kay Elisha. And we will find out, makita mismo naton diri mismo sa ginhambal ni Elisha, nga kung sa diin si Elisha paghatag ni Naaman sang iyang bayad tungod sa pag-ayo niya, si Elisha mismo nag-refuse. Wala ginbaton ni Elisha ang bayad ni Naaman sa pag-service mo ni Elisha sa iya. Because Elisha knew nga hindi tungod sa iya nag-ayo si Naaman. Balaan ni Elisha nga nag-ayo ini siya Naaman tungod mismo sa kagamhanan sang Dios sa kabuhi ni Naaman. Pero kung lantawon naton in this passage mismo mga utod, makita naton may ara diri isa ka masubo nga tinion, isa ka masubo nga natabo mismo in verse number 20 nga ang servant mismo ni Elisha, ang hambal diri sa verse number 20, but Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said, behold, my master hath spared Naaman the Syrian in not receiving at his hands, and which he brought, but as the Lord liveth, I will run after him and take somewhat of him. Now, if we're going to study the life of Gehazi, mga utod, in chapter 4, makita natin mismo na si Gehazi, as the servant of Elisha, he is a man close to the work of God. No? Yet somewhere along the way, his heart changed. No? Nagbago ang tagipuso niya bilang servant sang Ginoo. He started well as a servant. His heart changed. Instead of serving God faithfully, ang selfish desires nag-umpisa nga mag-control sa iya nga kabuhi. This passage mismo nag-remind man ni sa aton nga ang isa ka servant can still be near spiritual things while slowly losing the right heart before God. Amo gina mismo nga kalatabo man kung kisa sa aton. He started well as a servant. Elisha, kung tun-an naton, Elisha was a servant of Elijah. Diba? Elisha has to have a servant man, and that is Gehazi. Gehazi started as a good servant. Makita natin in chapter 4, kung mabasahon na natin in chapter 4, verse number 16, makita natin that Gehazi started well as a servant 5 to 6 times, I think, in chapter 4, na na-mention iya pangalan. He started well as a servant, but in chapter 5, we will see, makita natin mismo, that it seems his heart began to change. And he did not finish well as a servant. Mga utod, and that is the worst thing nga pwede matabo sa imo, pwede matabo man sa akon, pwede matabo sa tagsa-tagsa nga mga anak sa Ginoo, that you started out well as a Christian, but yet we do not finish well as a servant. That is why the title of our message, When the Heart of a Servant Changes. Kapag ang tagipusoon sang isa ka servant, magbag-ugid. May ara pagkakataon mismo nga magbago.
Amo na ang pinaka-worst thing. All over the New Testament, mga otod, there are so many times nga si Apostle Paul makita naton nga gin-mention niya, kagin-recognize niya ang iyang kaugalingon. He introduces himself as the servant of the Lord Jesus Christ. And that is our obligation. That is kita man mismo. And that's what we are to know. Kita mismo anak sang Ginoo. Balaan naton mismo nga kita pakadto sa langit kung kita mismo mapatay. Balaan man naton mismo nga pila ka adlaw kita ang magamana sang kaharian sang Dios. But while we were yet here on earth, we have to be a faithful servant of the Lord. Kailangan naton danay maging matutom samtang ari kita diri mismo sa kalibutan. We have to realize that unless we have that thinking in our hearts, unless ara japon ang tagipusoon to be the servant of the Lord Jesus Christ, unless mismo nga may ara kita panghuna-huna nga kung sa diin abi naton kita mismo ginluwas para serbisyuhan, hindi kita mag-grow sa aton spiritual nga kabuhi. Kapag ang thinking mo subong nga kung ara ka sa simbahan nga gusto mo ikaw hatagan sa special nga treatment, abi mo mismo nga itungod ikaw luwas, ikaw na pinaka manami diri sa simbahan, we will not grow in our spiritual life. Kita mismo gintawag sang Ginoo mga utod, ginluwas kita sang Ginoo hindi para serbisyuhan, kundi para mismo magserbisyo. We will not grow, we will not function well, and we will not be able to accomplish great things for the Lord if our hearts doesn't have the attitude of a servant. We think we are saved to be served. Remember, ang verse mismo ginhambal ni Christ? Christ came, Son of Man came to this world not to be ministered, but to minister. Nagkadto diri mismo si Christ sa kalibutan para hindi pagaserbisyuhan, kundi para magserbisyo. Christ came from heaven para mag-serve. Kung lantaw naton, amo man na ang aton mismo nga obligation as Christians to serve the Lord. Now, kung pamangkuton naton atong kaugalingon, paano bala naton serbisyuhan ang Ginoo? Hindi man naton nakikita ang Ginoo. And if we're going to study the life of Christ, maserbisyuhan naton ang Diyos by serving other people. Makita naton mismo ang iya kabuhi. Again, ministry is not about people. It is about God. Okay? I want to clarify that. Ministry is not about people. It is about God. We serve God by serving other people. Alright? That is our obligation bilang mga anak sang Ginoo. Paano bala naton maserbisyuhan ang Ginoo? Maserbisyuhan lang paagi sa pag-serve sa other nga mga tao. We serve God by serving other people. You go to church, try to invite visitors. You serve other people. You go to church, you join in the choir, you sing in the choir. You go to church and you do the things that can help other in their spiritual, and that is a servant's heart. No? Amo na mismo ang aton nga goal, amo na ang aton obligation. Gintawag kita sang Ginoo hindi para maging passive, kundi maging active Christian. Makadto kita sa simbahan and we try to bring visitor in church. Amen? Hindi lang ang atong kaugalingon. Makadto kita sa simbahan, ma-join kita sa choir, mahimo sa mga butang diri sa simbahan so that mabuligan naton ang ibang nga tawo sa ilang spiritual nga kabuhi. Mga utod, that is the purpose of the church for the work of the ministry. We are filled with God's word in Sunday school, in preaching, so that we can serve others. Kaangay subong, this is church service. Amen? This is church service. Pero ang matudtuod mismo nga pag-serve is may ginahimo ka. Amen? Ang inyong ginahimo, subong, you are not serving, you are worshiping. Amen? Ang pag-serve may ginahimo ka, hindi nga ara ka lang sa simbahan, nami mo pungko, kung kaysa gakatulog ka pa. Amen? That is not serving. Kaya kung amo na ang serving, pambihira ka nami, ginsina nga serving. Amen? That is not serving. You are doing the things of the Lord para mabuligan ang ibang tao. Mga utod, kailangan naton mismo maghimo sa mga butang para mahimo naton ang bulaton as believers. We need to have a servant's heart. Tagipusoon nga handa mag-serve sa Ginoo.
Tagipusoon na handa magpagamit sa buluhaton sang Ginoo. Tagipusoon na ang priority naton na handa kita magpagamit sa Ginoo in whatever aspects we can be used of God. If we have a heart na kita mismo ang serbisyuhan, kita ang hatagan special seat sa simbahan, kita ang hatagan kag iatubang mismo sa electric fan, mga utod. Hindi kita mismo magkakaroon sang great growth in our spiritual life unless we have that servant's heart, mga utod. Kung lantaw naton mismo si Gehazi, siya mismo nag-umpisa bilang maayo nga servant. Pero as the time goes by, nga siya mismo nagapadayon, nagabag-o ang iya tagipuso. Nagakadula na ang tagipusoon nga may ara sa tagipusoon bilang servant sang Ginoo. Abi niya mismo, tungod na lang na sa iya nga kaugalingon. Mga utod, if this happened to us, pwede man ini matabo sa aton kung hindi kita magiging mahinalungon sa aton tagipusoon. At kapag ini mismo nagtabo sa atong kaugalingon, sa aton tagipusoon, mga utod, this can be seen sa aton mismo nga ugali. This can be seen mismo in our Christian life. Servant's heart. There are three things na makita natin mismo sa kamaturan nga natabo mismo kay Gehazi. When the heart of a servant changes, number one, makita natin in 2 Kings chapter 5, verse number 20, ang ambal diri sang Bible. But Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said, Behold, my master hath spared Naaman the Syrian in not receiving at his hands that which he brought, but as the Lord liveth, I will run after him and take somewhat of him. Number one na makita natin dire, kung magbag-o gani ang tagipusoon sang isa ka servant, number one, our agendas become selfish instead of God-centered. Ang ato na mismo nga mga ginahimo ay para na gid lang sa atong kaugalingon, hindi na para sa Ginoo. Kag amo na ang pwede matabo sa aton tanan kung hindi kita magiging mahinalungon sa atong kabuhi. Makita naton mismo that after Naaman nag-ayo sa iyang leprosy, siya mismo nag-offer sang gift sa kay Elisha bilang sign sang pasasalamat sa ginhimo nila nga trabaho. However, si Elisha mismo refused to accept anything because gusto niya mismo kag nabal-an niya tungod na iya sa kagamhanan kag bugay sang Ginoo. Kag also he wanted Naaman to understand that God's grace could not be bought. Hindi pwede mabakal ang bugay sang Ginoo. Hindi pwede mabayluhan kung ano man ang material nga butang diri sa kalibutan. But sadly, Gehazi, makita naton, Gehazi saw the riches na Naaman bought and became dissatisfied. Instead mismo nga siya as a servant will just agree kung ano mismo ang decision ni Elisha. Siya mismo patago nga nagsunod mismo kay Naaman, kag may ara siya ginplano nga may gusto siya nga kwaon halin kay Naaman. Tandaan naton mga utod if we're going to study the life of Gehazi. Gehazi was not a servant of himself. Amen. Hindi siya ang servant sa iyang kaugalingon. Makita naton mismo in verse number 20 nga ngambas ang Bible, but Gehazi, the servant of Elisha, the man of God. Hindi siya ang servant sang iya kaugalingon. Pero makita naton mismo that he decided nga bag-on niya ang iya mismo nga agenda, kag ang iya nga agenda hindi iya magiging kaparehas sa agenda sang iya nga master, kag ang iya mismo agenda naging selfish na. Siya mismo nag-decide nga bag-on niya ang iya nga agenda, kwaon niya mismo ang bayad bisan wala man ginsugo ni Elisha sa iya. Naman, kay tungod ang iya tagipusoon nagbago. Probably nagpanguna-una siya mismo nga abi mismo ginpabayaan na siya mismo ni Elisha. Base mismo sa padayon niya nga sunod kay Elisha, nagpanguna-una siya nga daw nakapoy na siya. Siguro panguna-una niya, damo naman ko may ginhimo nga ministry. Damo naman ako may ginhimo para sa Ginoo, damo naman ako mismo nga obedience kag ginsunod mismo kay Elisha. Siguro deserve ko naman ang mga butang nga kangay sini. Sunod mismo kay Naaman.
Siya mismo ginpabayaan. Abi niya ginpabayaan siya mismo ni Elisha. That is why he chose to change his agenda. Mga utod, as servants, if our servants' heart change, our aim and purpose, bala nyo kung ano matabo, ay automatically magabalik gina sa aton kaugalingon. Ngaman, kay by nature, we are selfish by nature. Ang gusto lang naton mismo ay kung ano ang makuha naton. Ang gusto lang naton kung ano ang mag-gain naton. Kadto kita sa simbahan para i-try i-comfort aton kaugalingon. Kadto kita sa simbahan, try to i-please aton kaugalingon, and yet nagakadula na ang agenda naton that it is not about to please ourselves, but it is about to glorify God sa atong kabuhi. Kapag hindi kita magiging mahinalungon mga utod, matabo gid sa aton magiging kaangay man kita ni Gehazi. Ang iya agenda mismo ay para na gid lang sa iya kaugalingon. Ang aton agenda ay hindi na para mismo mahimaya ang Ginoo, ma-serve ang Ginoo, kag makapaghatag sa Ginoo, kag makapulig sa iban sa buluhaton sang Ginoo. Ang aton magiging agenda is kung ano ang magiging maganar naton sa aton nga ginahimo. Amo na mismo ang natabo kay Gehazi. Pag hindi kita mismo magiging mahinalungon. The truth mismo, kung lang taon naton, sa kabuhi ni Gehazi, his heart shifted and he lost his passion to serve. Nag-shift gid ang iya tagipusoon, kag nagdula gid mismo ang iya passion sa pagserbisyo sa Ginoo. Mga utod, kung tun-an naton mismo ang Bible and kung ano ang ginhimo ni Christ sa aton, the truth about the death of Christ to save us is already enough to switch our agenda from ourselves pakadto sa gusto sang Dios sa atong kabuhi. That's why even the Lord Jesus Christ naghambal sang siya mismo nagkadto diri, not my will but thine be done. Why? Because ang hambal sang Bible, he took upon him the form of a servant. Nagkadto siya diri sa kalibutan hindi para sa iya kaugalingon. Nagkadto si Christ diri sa kalibutan para sa imo, para sa akon, para alagarong kita tanan. It is not para sa iya kaugalingon. Wala siya mismo agenda na para lang sa iya nga kaugalingon. Kagamo na ang pinakamatahom nga example para sa aton bilang mga tumuluo sang Ginoo. Hindi niya gusto nga maging selfish ang iya nga goal sa kabuhi. Kay tungod na balaan niya nga man siya ari diri sa kalibutan. It is not about for his own self, but for you and me. And that is a good enough reason, that is a good enough evidence sang isa ka tagipusoon nga wala gabag-o sa pagpangalagad sa Ginoo. That is a good enough reason para ang agenda naton mismo mga utod, ibalik naton sa tama. Kung kisa may ara, kung kisa nga mga, I remember may ara mismo ako kilala nga friend ko, na-invite ko ni siya dati sa church, but after few months, nagbalik siya sa dati nga pagtuo. Kag after naman pila ka years, ay nag-message sa ako, nakabalik naman siya panimbahon sa simbahan. Bala niyo ano ang balya? Siya mismo amat-amat nagsugid sa akon kung ano ang dati nga pagtuo. Nga ginahambal niya, pag magkadto siya sa simbahan, ang ginahimo lang sa simbahan nila, gapungko, gapamati, tapos bayara mga tao, wala man nagapamati, mga tao sa likod, gakinatulog, mga tao sa likod mismo, gahinampang sang cellphone. Gakadto lang sa simbahan, mamati, amo lang ng ginahimo. Amo na nagbalik siya mismo sa pagtuo. Kag kung kisa nakapanguna-una man ko, amo na kita kung kisa bilang Kristiyano. Bala niyong gusto ya sa mga tao, subo ang relihiyon nga ginasudlan sa mga tao, gusto ya sang tao, may ara sila Diyos nga mapalapitan, pero hindi nila gusto nga tandugon sang Diyos ang ilang kabuhi. Di ba la? Amo na yung gusto sang tao. Pag may ara problema, gusto nila magpalapit sa Diyos. Pero pag tandugon na gani ang ilang kabuhi, hindi nila gusto. Kapag kita mismo as a servant sang Ginoo mga utod, kapag hindi kita maging mahinalungon sa atong nga kabuhi, posible kita mismo magbalik sa dati nga relihiyon nga kaangay sina. Nagusto lang naton mismo magsimba, mahambal lang naton ang atong kaugalingon nga at least nakasimba kita, pero pag tinandog na gani sang Ginoo ang atong kabuhi, hindi na kita. Mga utod, and that is very dangerous.
Medyo mabudlay kag mabugat gid ina mismo. You see, nung naluwas ta mismo, sa tion mismo nga nuluwas kita, may ara na kita sang desire to have that servant's heart. It is no more about fulfilling our desires. It is not about pleasing ourselves. Hindi nahanungod nga gusto naton magmanggaranon, gusto naton magsikat, gusto naton makuha ang mga gusto naton kag kalimtan kung ano yung gusto sang Dios para sa aton nga kabuhi. Kag ang gusto lang sang Dios ay simple lang. It is about to know God and serving Him and putting His goal as our goal, putting His passion as our passion, putting His desire as our desire. That is what God wants sa atong nga kabuhi. Remember Apostle Paul sa time mismo nga naluwas? Gintun-an naton mismo sa family camp. Ano ang bal ni Apostle Paul? I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Amen? Nakuwagin ko sa statement, sa praise ng ginambala, yet not I, but Christ. Kung si Apostolo Paul lang papilion, hindi gusto, pero yet not I, but Christ. Kung kita man papilion, hindi natong gusto magdala sang bisita kay kakapoy, but yet not I, but Christ. Kung kita papilion, hindi naton maghimo sa mga gawain diri sa church kay gusto lang natin magsimba, but yet not I, but Christ. It is not about kung ano ang gusto mo, but it is about kung ano ang gusto sa Ginoo sa atin. Amo na yung gusto sa Ginoo. We have to serve Him. We have to have a servant's heart. Yet not I, but Christ liveth in me. Kabudlay mag-invite, yet not I, but Christ. Diba? Damo obligasyon sa church, damo ministry, damo camps. Yet not I, but Christ. Kakapoy magkanta sa choir, yet not I, but Christ. Mga utod, because his agenda, Apostle Paul was able to say it, because his agenda is not about self. He is willing to do what his master wants him to do because may ara siya sang tagipusoon bilang servant. Ara ang servant's heart sa iya. And amo na ang kailangan naton subong nga mga tinion, to have a servant's heart that is not selfish. Tagipusoon nga mahimaya ang Dios sa aton nga ginahimo. Tagipusoon nga handa mag-serve sa Ginoo. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kabudlay, kahit gaano kabugat, kahit gaano mismo kadugay, kailangan natin mag-serve sa Ginoo. Gehazi was no longer thinking about God's glory. O kung ginpanguna-una, ginman lang at least ang testimony ni Elisha. Santiyon mismo nga nagsunod siya mismo kay Naaman. Ang iya nga panguna-una kag mentalidad is about kung ano ang maganar niya. While Elisha nag-refuse sa regalo ni Naaman to honor the Lord, Gehazi secretly ran after riches. A servant whose heart has changed begins to serve for personal benefit instead of God's purpose. Mga utod, a true servant, matudtuon nga servant mismo, will seek God's will sa iyang kabuhi. A true servant will seek God's will, not personal gain. Ministry should never become a way to satisfy our selfish desires. It is about to glorify the Lord. Amen? Remember mismo, kung anong ginhimo ni Christ sa atong kabuhi. Statement number 2. Number 2, makita naton, hindi lang una, that our agendas become selfish instead of God-centered. Ikaduwa nga makita naton, rewards become our priority instead of faithfulness. Kapag gani ang tagipusoon sang isa ka servant magbago, ang magiging priority niya na sa iyang kabuhi kung ano ang makuha niya para sa iya kaugalingon. That's what happened to Gehazi. Makita naton mismo sang tion, mismo nga nagbago, mismo ang iya tagipusoon. Mga utod, I want to clarify something. Hindi mismo bad or hindi mismo malain nga may mabaton ka para sa imo kaugalingon.
Amen? It is not bad to receive something for yourself. It is not bad to receive rewards or award or recognition sa atong kaugalingon. Pero mga utod, though it is not bad, that is not our priority. Amen? Hindi na aton priority as a servant. Kapag gani ang tagipusoon sang isa ka servant magbago, ang reward, award, or recognition will become their priority. At kapag gani magbalubaliskad na ang aton priority, then that is the time man mismo that our heart starting to change. That means nadula na ang aton tagipusoon sa bulaton sang Ginoo. That means nadula na ang aton paghigugma sa Ginoo. Naga-serve na gid lang kita not because we love Him. Naga-serve na lang kita because of rewards. Nagapangalagad na lang kita kay gusto naton sang palakpak, gusto naton sumikat, gusto naton nga kita mismo ma-recognize sa aton nga ginahimo. Kapag amo na ang matabo sa aton, hindi gid magiging maayos ang aton pagpangalagad sa Ginoo. Mga utod, hindi man malain nga may ara ka rewards at awards. Pero wala kita yang gapangalagad sa Ginoo para dayaw-dayawon kita. Wala kita yan nagapangalagad, nagakadto diri sa simbahan para mismo hambalon ka, ikaw ang pinakamanami nga attire. Amen? Kaya kung may ara lang, mapatindog kita diri mismo sang Mr. and Miss DBC. Amen? Mapatukod kita sang Baptist Got Talent. Amen? Makita mo mismo ang young people, gatawid mismo sa kable sang kuryente. Amen? Makita mo mismo ang young people, nagatulon sang kalayo. Ang iban, ara sa idalom sang baptistry, 5 ka adlaw. Pagkatapos sa 1 ka bulan, ara Japon sila. Why? It is not about that kung kita mismo mga lagad sa Ginoo. It is not about kung ikaw mismo may ara palakpak sa pagpangalagad mo. It is about to glorify the Lord in everything that you do. Wala kita mismo naga-soul winning para kilalahon kita ang pinaka-the best nga soul winner. Wala kita mismo nag-serve sa Sunday school, sa kabataan, para kita mismo kilalahon nga kita ang pinaka-the best nga teacher. Amen? Wala kita ya mismo nagakadto diri sa simbahan nga ihambal ikaw ang pinaka-the best nga preacher. Ikaw ang pinaka-the best nga manugwalay, tandaan mo, babae ka pa naman. Hindi pwedeng babae magwali. Amen. It is not about nga i-recognize ang atong kagalingon. It is about to glorify the Lord. Remember, kung makita natin in Luke chapter 9. Makita natin, please open your Bible if you have your Bibles right now. Luke chapter 9. In verse number 46. Mahambal gini natin mismo nga ini nga mga apostles. Parehas gid kita problema sa sini nga mga apostles. Mga Kristiyano gini sila. Ano ang hambal dire? Pa-start kita in verse 44. Ano ang balde rin? Let this saying sink down in your ears, for the Son of Man shall be delivered into the hands of men. Si Jesus Christ mismo may ginahatag na importante nga mensahe sa ila. Ang bal ni Jesus Christ, let this saying sink down into your ears, for the Son of Man shall be delivered into the hands of men. Pero ano ang basa ng verse 45? But they understand not this saying, and it was hid from them, that they perceive it not, and they feared to ask him of that saying. Verse 46, then there arose a reasoning among them, which of them should be greatest. Kita natin mismo nga si Jesus Christ may ara, pinaka-importante nga mensahe. Nga ang hambal niya nga ang anak sang tao ipagahatag mismo para mapatay. Pero masubo ang mismo nga sitwasyon nga ang mga apostol wala mismo nabatian kag naintindihan kung ano ang ginahambal mismo ni Jesus Christ. Nga man, kay ang hambal sang Bible may ara mismo nga nagapalibot sa ila, nga nagapinamangkutanay sila, sino ang pinakasagad sa ila? Sino ang pinakagwapo sa ila? Sino ang pinaka may manami nga manicure, pedicure sa ila?
Sa simbahan pa naman na. Kag-isa pang, mga lalaki pa na sila. Gapamangot sila, sinong pinakasagad sa aton? Mga utod, ang ministry is not about competition. Hindi diriya kung sino ang pinakasagad sa aton, kundi sino ang gusto ya magpagamit sa Ginoo. That is why ministry is not about our ability. It is about our availability. Amen? Why? Because I believe this is the truth. Ministry is not about ability, it is about availability. Why? Because the best ability that you can have is availability para sa Ginoo. Manamay ang gikuya sa isa ka tawo mismo, sa isa ka Kristyano, nga bisan gamay lang ang nabalaan sa pulong sa Ginoo, pero may ara tagi puso nga magpagamit sa Ginoo. Kaysa sa mga tawo nga punong-puno mismo sang theology, puno-puno mismo sang doctrine, pero when it comes mismo mag-serve, hindi magamit. Masaludo ako sa mga tao mismo nga hindi masyado maalam, pero may ara tagi puson para sa Ginoo. Kaysa sa mga tao nga may ara, mga dagko nga degree, may ara, mga major, sa pangalan nila, may mga DMD, tanan nga di ara na, may ara, potential tani, o galing hindi mismo nagagamit sa Ginoo. Remember the story mismo sa young lad? Ano ba lang yung sa young lad? 5 ka tinapay, kag 2 ka isda. Di ba? Ang young lad na to, wala man sang dako nga may ara sa iya. 5 lang ka tinapay, kag 2 ka isda. Pero ang 5 ka tinapay, kag 2 ka isda nga to, nagamit para mapakaon ng 5,000 nga tao. Naman, ano ang rason? Kay tungod siya mismo available para sa Ginoo. Remember Moses? Sa time mismo nga nagsaka siya mismo sa bukid. Ang basang Ginoo, Moses, anong may ara ka? Ano ang basang Ginoo? Ang bal ni Moses, Lord, may ara lang ko staff. May ara lang ko rod. Pero ang rod na to, ang staff na to, amo to ang gingamit sang Ginoo para tungaon ang Red Sea. Kapag gani sa ministry mga utod, tandaan naton, ang Ginoo ya wala nagapangita kung anong may ara ka. Ang ginapangita sa Ginoo sa aton, ang tagipusoon nga handa magpagamit sa iya. It is not about what you have. It is about how willing you are para sa Ginoo. Kita naton mismo, bisan mismo sa parable, remember the parable mismo sang talents? Ang isa, ginatagan sang 5. Ginpalago niya mismo ang 5 talents. Anong nakuha niya sa Ginoo? Well done, thou good and faithful servant. Ang isa, ginatagan sang 2. Ginpag-grow niya mismo ang 2. Anong ginatkuha niya sa Ginoo? Well done, thou good and faithful servant. Ang isa nga may ara isa, nga man mismo wala ya ginhimo ato. Nga man wala ya gin-workout mismo nga para mag-grow man ang ara sa iya. Bala niyo nga man, base kung kisa siya mismo nagapanguna-una, kag gina-compare iya kaugalingon sa iban mismo nga may 5 nga may 2, nga abi niya isa lang, anong mahimo sang isa ka talent para sa iya. Base tungod ang nakikita iya kay gamay lang na sa iya, wala na ni mismo may makuha nga ganipala para sa iya. Ang pwede niya na lang himuon is taguon na lang. Hindi niya na lang paggamiton. Kaysa isa lang ka talent, wala siya may makuha nga reward. Mga utod, kung muna man ang aton mismo mindset sa pagpangalagad sa Ginoo, hindi kita magkakaroon sang tama nga tagipuson sa pagpangalagad. Hindi ka mangalagad sa Ginoo kung wala reward ka mabaton sa self mo. Mahambal ka na lang, ay hindi ko mismo magtudlo sa Sunday school. Hindi ko mismo magkadto sa simbahan aga pa kay wala man niya recognition dito sang most punctual. Amen? Ano ni elementary? Hindi ko mismo magkanta mismo sa congregation kay tabunan malang tingog ko, hindi man lang mabatian. Hindi ko mag-intra sa choir kay hindi man mabatian ang limog ko. Hindi ko mismo magtudlo sa Sunday school kay dalon lang ko sa nursery, sukahan lang ko sang kabataan dito. Hindi ko magdala sa bisita sa church, hindi ko mag-soul winning. Kay tungod hindi man pag-i-recognize nila nga nag-soul winning ko. Mga utod, ang Ginoo kapag kita mag-work mismo sa Ginoo,
It is not about kung ano ang recognition. It is not about kung ano ang reward nga mabaton naton. Kaya kapag gani ang pangunaon naton, kaangay sina, nga hindi kaya mismo mag-serve sa Ginoo kung wala ka may babaton, hindi na lang. Mga utod, nagapalayo ang imo tagipuson sa Ginoo. Nagaamat-amat na bago. Ang focus mo na ang para sa imo kagalingon, it is not about to glorify the Lord sa life mo. Makita natin mismo when Gehazi caught up with Naaman. Kita natin mismo nga bisan siya mismo nagbinutig. He lied and claimed that Elisha had sent him to ask for silver and garments for 2 young men. Makita man natin mismo si Naaman is so generous. Ano nga bala mismo? Verse number 21. So Gehazi followed after Naaman, and when Naaman saw him running after him, he lighted down from the chariot to meet him and said, "Is all well?" Verse 22, and he said, "All is well. My master hath sent me, saying, Behold, even now there become to me from Mount Ephraim 2 young men of the sons of the prophets. Give them, I pray thee, a talent of silver and 2 changes of garments." And Naaman said, "Be content, take 2 talents. And he urged him and bound 2 talents of silver and 2 bags with 2 changes of garments and laid them upon the 2 of his servants, and they bare them before him. Verse 24, and when he came to the tower, he took them from their hand and bestowed them in the house. And he let the men go, and they departed. But he went in and stood before his master, and Elisha said unto him, When comest thou, Gehazi? Sa diin ikaw nagalin, Gehazi. Ginpamangkot siya mismo ni Elisha. Kagang sabat mismo ni Gehazi diri, and he said unto him, Thus thy servant went no whither. Santinion mismo nga nakuha niya na mismo ang bayad ni Naaman, kaupod sang 2 ka servant galin sa bukid, ginkuha niya mismo, kagintago mismo ang bayad sa idalom sang ilang aten. Kag nagsulod siya mismo kung sa diin ara si Elisha, ginpamangkot siya ni Elisha, sa diin ikaw naghalin, Gehazi. Kag ang sabat niya, ara lang sa gilid-gilid, nagapangita signal. Ara sa gilid-gilid, nagapahangin-hangin lang. Why man ko nagpalayo Ara lang ko sa gilid. Pero nangambal mismo ni Elisha sa iya diri. And he said unto him, Went not mine heart with thee. Ambal ni Elisha sa iya, wala ka bala kabalo nang imo tagipusoon kaupod mo sa imo aging kadtuan. Bala ni Elisha kung sa diin siya nagkadto. Ambal ni Elisha, balaan ko kung din ka nagkadto, nakita ta ka sa akong satellite. Alam ko kung din ka nagkadto. Went not mine heart with thee, when the man turned again from his chariot to meet thee? Ano ang hambal ni Elisha sa iya? Hambala, is it a time to receive money? And to receive garments? And olive yards? And vineyards? And sheep? And oxen? And maidservants? And menservants? And maidservants? The leprosy therefore of Naaman shall cleave unto thee, and to thy seed forever. And he went out from his presence a leper, as white as snow. Pamangkot siya ni Elisha, amo na bala niyang tiyon nga para magkuha kita sang bayad? Tama bala imo ginhimo nga kwaon mo mismo ang bayad nga kung sa diin gin-refuse ko? Lantawa subong kay tungod amo na imo ginhimo kung ano ang leprosy ni Naaman, amo man na ang mismo pag-aatubangan. Masubo mga utod kapag gani aton mismo tagipuson as a servant magbago. Ang aton magiging priority sa atong kabuhi is about rewards and awards na ginlang. Kag kapag amo na gani matabo sa tag-sa mga tumuluo, mabudlay ang matabo nga basi pila ka adlaw magkakaroon din sang leprosy. Makita mong imo kabuhi magiging miserable na. Hindi na nagiging tama ang imo tagipusoon mismo sa Ginoo. Siya mismo naglay sa kay Naaman, nga si Elisha mismo nagpadala sa iya para makaon ng silver garments. Mga utod,
kung ano mismo ang natabo sini sa kagiyasi, posible ini matabo sa aton kung hindi kita magiging mahinalungon. Instead, siya mismo magiging satisfied with faithfully serving God. Si Gehazi became consumed with material rewards. Ginatagan niya pa ya importansya ang silver and garments more than honesty kag integrity sa iyang kabuhi. When the heart of a servant changes, mga otod, faithfulness is replaced by greed and recognition becomes more important sa aton than obedience. You have to check your heart. Ano ba lang sa tagipusoon mo dira subong? Amen? Ano ba lang ang tagipusoon mo? Ayan, tama pa na sa Ginoo. Mga utod, makita na natin mismo that God's reward faithfulness in His time. Tandaan natin nga ang servants ang Ginoo must serve with a pure motive, not for material gain or applause. It is about to glorify the Lord in our life. Makita natin, when the heart of a servant changes, number one, makita natin, our agendas become selfish instead of God's centered. Ikadua, rewards becomes our priority instead of faithfulness. And this is the third point, your favorite point. Okay? And I hope you are still listening sa akon. And I hope after this we are still friends. Amen? Number 3, 2 Kings chapter 5, verse number 16. Nung ang basang Bible dira. Verse number 16. Makita natin diri hambalya, but he said, si Elisha mismo, as the Lord liveth, before whom I stand, I will receive none. And he urged him to take it, but he refused. Makita natin mismo nga ang gusto ni Elisha, hindi niya pagbatunon mismo ang bayad. Pero in verse number 20, kita natin nga baliktad yung kagustuhan ni Gehazi sa kagustuhan mismo ni Elisha. Nga ang diri mismo in verse number 20, but Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said, behold, my master hath spared Naaman this Syrian in not receiving at his hand that which he brought, but as the Lord liveth, I will run after him and take somewhat of him. Statement number 3, when the heart of a servant changes. Statement number 3, authority is ignored instead of honored. Authorities are ignored instead of honored. Isa sa kamaturan sa atong mga kabuhi, mga utod, nga ang tagsa-tagsa nga mga tawo diri sa building nga ni, hindi gid makalikaw sa ginatawag nga authority. Kung ikaw bata, may ara ka ginikanan, may ara ka authority. Kung isa ka estudyante, may ara ka maestra, may ara ka authority. Kung isa ka mismo kayang people, may ara ka pastor sa church, may ara ka authority. Kung ikaw mismo isa ka nanay nga kung sa diin ginikanan nga wala sang authority, you find yourself nga magkaroon ka sang authority, kag hayaan nga authority mo, may ara power sa imo nga ikaw magpadailalom sa sinang authority. Tanan kita hindi maka-escape sa authority. Kung kisa gusto naton hindi kita ya magpaidalom sa isa ka persona. But in reality, hindi kita ka-escape. Kahit sino sa aton, may ara authority sa aton nga kabuhi. Kung sa imo nga kabuhi, makita mo mismo nga wala ka ng authority. Actually, this is reality. Kapag ang tao nga naga-grow old, kung kisa nagagamay na lang na iya authority. Tama? Sa iya kabuhi. Ang bata, kapag bata ka pa sa elementary, damo-damo ka authority. May ara ka Sunday school teacher, may ara ka pastor, may ara ka nanay, may ara ka tatay, may ara ka lolo, may ara ka lola, may manong, may manang, may tito, may tita. Pag abot mo sa edad mismo nga ara ka sa high school, damo ka gyapon authority. Ara Sunday school teacher, pastor, everything nga authority. Pag mag-abot ka college, may ara ka gyapon authority. Arang professors, arang teachers. Mag-abot ka sa stage mismo nga may ara ka ng mga obra, gagamay na gid lang na imo authority. Wala na sang Sunday school teacher nga magsaway sa imo, wala na sang iba mismo nga relatives mo nga magkaroon sang dako gid nga authority nga magsaway sa imo.
Kaya kumbaga may buot ka na. Pag-abot nga may ara ka na kabataan, ginikanan ka na, gagamay na gid lang na imo authority. Anang pwede mo na maimo, mangita ka sang imo nga authority, kagatagan mo ng authority mo, nga may power na mag-control sa imo, kag mag-lead sa imo. Kag kung wala ka na gid lang makita, kabay mga utod, ini ang pulong sang Ginoo, amo ang i-consider naton nga authority sa atong kabuhi. Amen? That is why this Bible, this book right here is called the final authority. Kung wala ka authority, and I hope mismo i-consider mo man sa imo kaugalingon nga ang man of God is your authority. Amen? Mga utod, reality sa atong kabuhi, hindi kita kalikaw sa authority. Kapag kani ang isa ka Kristiyano, dulao niya ang authority niya, ang mga bagay or ang mga bagay nga ginhatag sang Dios nga maging authority sa pila ka adlaw masapwan niya kabuhi, magiging miserable gid. If you will neglect those God-given authority in your life, base sa pila ka adlaw masapwan mo kaugalingon yung may leprosy ka na din. Tanan kita may ara authority sa atong nga kabuhi. Remember the verse nga mando sa aton? Remember the person that have the rule over you. Honor them, those person who have the rule over you. Pray for them, obey them. Kaya nga man, kaya mo na ang gindisenyo sang Ginoo sa aton. Makita naton mismo, Elisha had clearly refused Naaman's gift, yet Gehazi ignored the instruction and acted on his own desires. After niya gintago mismo ang regalo, nagatubang siya mismo sa atubangan ni Elisha and pretended that he had gone nowhere. Pero balaan mismo ni Elisha through God's discernment, knew exactly, balaan niya mismo kung ano ang ginhimo mismo ni Gehazi. Si Gehazi wala lang niya nag-disobey sa iya nga master, but he also lied directly to him. Mga utod, ang tagipusoon sang isa ka servant nga nagabag-o will often leads to rebellion, secrecy, and disrespect towards spiritual authority. Kapag gani hindi kita magiging mahinalungon sa atong tagipusoon bilang servants sang Ginoo, pila ka adlaw madula agid sa Kristyanismo. Kita nyo mismo ang iba ng mga Christians nga kung sa diin sang una naging matutom sa Ginoo. Grabe mismo ka ang ilazil sa pagpangalagad pero subong way na. Nagiging miserable na ang kabuhi nila. May ara na problema sa ilang pamilya. Bala niyong rason? Kay gindula na nila ang authority nga ginhatag sang Dios sa ilang kabuhi. Kapag gani ang Kristiyano wala na sang authority, kapag gani ang Kristiyano wala na ni gina-consider ang libro nga ni bilang authority sa iya kabuhi, pila ka adlaw masapwan mo gid kabuhi mo, miserable gid. As Christians, we have to consider the Word of God as our final authority. Kapag ganit tama ang tagipusoon mo, hahayaan mo ni ang libro nga ni amo ang magsakop sa imo, bisan hindi mo gusto. Why? Because this Bible is our final authority. Amen? Amo ni ang final authority naton, bisan hindi naton gusto ang ginahambal diri. Bisan nasakitan kita. We have to obey, we have to submit ourselves sa pulong sa Ginoo because this is our final authority. Mga utod, a changed heart often leads to rebellion, secrecy, and disrespect towards spiritual authority. Mga utod, ang pag-honor sa Ginoo naga-include diri ang pag-honor sa mga godly authority nga ginhatag sang Dios sa kabuhi mo. Kilala niyo mga godly authority niyo? Young people? Ginikanan niyo, that is your godly authority. Pastors is your godly authority. Kung sino mga teachers diri, mo mga godly authorities ninyo. Kabay kilala ninyo. Ang pag-honor sa Ginoo includes honoring godly authority. Ang isa ka servant na may ara tama nga tagipusoon, nagabuhi kag nagalakat sang iya Kristiyano nga kabuhi na may ara humility and submission.
When the heart of a servant changes, authority is ignored instead of honored. Mga utod, kamusta ayhan ang imo tagipusoon subong? If you're going to check yourself right now, ano ayhan mismo ang sulod sina? Kapag wala ginahambalan ka mismo nga himuon ni, handa ka bala ayhan? That's why kung wala ka subong, kag nadula mismo ang imo nga servant's heart, pray ka sa Ginoo, amen? Pray ka sang revival. Pray ka sang restoration. Pray ka nga iatag liwat na sa Ginoo sa imo sa time mismo sang ikaw naluwas. Remember sang time nga bago ka naluwas? Grabe gid ang imo nga desire. Gusto mo gid ya mismo magkanta sa choir, gusto mo gid ya mag-soul winning, gusto mo gid ya mag-prayer meeting, gusto mo mismo magsimba, mag-Bible study. Remember? Pero amo na ang balato ng Christian life, hindi gid ya maupos kaya man as the time goes by gakadula. Kaya mo nang gusto sang Ginoo sang yawa ginakuha ya mismo ang kalipay naton kag ang passion naton sa pagpangalagad sa Ginoo. Kat kapag hindi kita magiging may nalungon sa aton mismo tagipusoon, sa pila ka adlaw magabag ugid aton tagipusoon. Somebody asked me, Pastor, how can you tell nga ang isa ka tawo may ara servant's heart? How can you tell nga ang isa ka person may ara servant's heart? By the way he reacts when other people treat him as a servant. Mabalaan mo ang isa ka tawo nga may ara servant heart. Paagi kung paano siya mag-react kung ang ibang nga tawo tratuhon siya bilang servant. And this is the conclusion. Pwede niyo ikuha ng conclusion. This is our conclusion. As Christians, mga otod, we belong to the Lord Jesus Christ. And our lives should reflect the heart of a servant. It is easy to say we are servants of God. Amen? But the real test comes in how we respond when we are overlooked, when we are unappreciated, or treated like servants by others. Ano ba lang tagipusoon mo subong? Paano ka ba lang mag-react sa ibang nga tao? Kay dira mo na mismo mahambal kung may ara ka sang ginatawag nga servant's heart. Kabay mga utod, gwardyahan naton tagipusoon sang may nalungon so that our service will remain God-centered, faithful, humble, and honoring the Lord. Amen? I-guard mong imo tagipusoon. Obey ka sa Ginoo. Submit yourself to the Word of God. Wala na sang isa ka dako ang kalipay sa isa ka pastor nga makita ang mga miyembro sang simbahan nga nagapasakop sa pulong sang Ginoo. It is not about kung anong nakukuha naton, but it is about to glorify the Lord in our life. Amen? Mag-pray kita, let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, Ginoo, for this morning. Thank you, Ginoo, for your word. Thank you, Ginoo, for reminding and rebuking us. Forgive us, O Lord, that there are so many times nga kung sa diin, ginabaliwala namon ang imo nga pulong. Patawad, Ginoo, that there are so many times nga kung sa diin, hindi naging tama ang amon tagipusoon sa imo tubangan. There are so many times nga kami, Ginoo, nagakaluya. There are so many times nga kami mismo panghuna-huna nga himuon kagkwaon lang ang para sa among kaugalingon. I-recognize, lambuton, Ginoo, nga maging sikat, maging kilala. Father, forgive us. Patawad, Ginoo, nga nakakalimtan na namon kung ano ang ginhimo ni Christ para sa amon. Nga siya mismo ang naging example sa among kabuhi kung paano mag-serve diri, Ginoo. Nga siya mismo, He took the form of a servant and He became obedience unto death. Father, forgive us. Kabay, Ginoo, ang among tagipusoon, kung nakita ka mga tagipusoon nga kung sa diin malayo na sa Ginoo, Lord, nagapray gid kami, i-revive kami, Ginoo. Gapangayo gid kami sang imo restoration, gapangayo gid kami sang imo nga revival, agon magamit mo gid ang among nga kabuhi para sa imo kadayawan. Ginoo, I pray sa tagsa-tagsa nga ari diri subong. Help us, O Lord. Teach us. Gaay kami sang humility. Gaay kami sang tagipusoon nga handa mag-serve sa imo. Salamat kay Ginoo sa kaluwasan. Salamat kay Ginoo sa kaharian nimo. Salamat sa imo pulong nga among naging standard
among naging prinsipyo sa among kabuhi. Ginoo dalayawon kagid sa among kabuhi. Kag kabay Ginoo ay ka mag-bless sa tagsa-tagsa. Gaay kami pagpakamaayo. Gaay kami opportunity nga ma-serve ka namon. Uligi kami Ginoo, hatagi kami desire nga i-endeavor among kaugalingon sa soul winning, sa evangelism. Nga good Ginoo ma-reach namon ang ibang mga tao. And Lord, help us to be a blessing sa sining nga simbahan. Dalayawon kagid Lord sa among kabuhi kag ginitanan ginasalig namong ginatugyan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.